So, good morning, class. Good morning, ma'am. Okay po. So, today we're going to talk about media and cyber or digital literacy. So, here's the learning outcomes po. Pakibasa po ng sabay-sabay. Objectives. At the end of the lesson, the students should be able to define what is media literacy, information literacy, and digital literacy. Identify what media literacy is not and challenges for media literacy education, and develop a working understanding of media and cyber or digital literacy and how they relate to one another. Okay, thank you po. So, iyan po ang tatalakayin natin today. So, next po. So, uga po kuning jumbled letters. Ang gagawin nyo is, ibubuhin nyo lang. Ang first bullet po is ano pong sa tingin niya? Media literacy. Okay, pangalawa is Information literacy. pangatlo po. Digital literacy. Okay, very good po. So, iyan po ang first, inat po is media literacy, panduwa is information literacy, pantal po is digital literacy. So, meron po ko dito ang pictures. Sa tingin niyo po, ano po ang ibig sabihin ng media literacy? So, ano lang, in your own opinion po, Ms. Trixie. So, sa media literacy, ang pagkaintindi ko lang dyan sa picture, so, kung aware ka sa kung paano gamitin ang media, ning maayos. Okay po. Thank you, Ms. Trixie. Tama naman po yun. Next po, information literacy. Isa po ang may idea about po sa information literacy. Anyone po? Ay, Kakim, naging hirap ka. So, idea mo lang po. May pong salang answer, gabos pong idea. Tama. So, para sa information literacy is kung totoo ka magkuan yung tamang information. Okay po. Yan, tamang information sa Okay po, online. tama po. So, ikip lang po muna natin ang mga simbag nyo. Is tama naman po. Aban-aban po is sasaro-saro ang taman po yan. Next po, digital literacy. So, dyan naman po sa digital literacy, Miss Ivy, ano po ang ibig sabihin ng digital literacy? Ang digital literacy, ito yung magamit ka ng tools, Yes. gamit ang digital. Okay po, thank you po. So, dyan lang tita. So, yun na po. So, dyan po, bago po kita mag-on or tatalakayin natin yung about po sa cyber or digital media literacy, magkakaroon po muna tayo ng short review about po sa previous lesson. Isa po ang nakakaalala ng title or topic ta last meeting. Okay po, about po sa financial literacy. So, anyone po, isa po ang may idea about po sa financial literacy, isa po ang nakakaalala about po sa inyo. Okay po, Ms. Regine. So, ang financial literacy po, pag financial literate kang tao, ibig sabihin, tatao ka mag-budget kang sa imong Okay po. savings or kang sa imong kwarta. Ibig sabihin, bako lang puro wants mo ang Babadjita. bako lang puro wants mo ang babarakal mo or kung ano pa man. Iba kaya ang ibig sabihin kang wants sa needs. Yes po. Ang ibig sabihin kang needs, so ito talaga mga basic needs lang nindo sa ito mga kaipuhan Okay na po. maray sa halimbawa foods, cloth, araw po kayo, yun talaga sa mga kaipuhan nindo. Pero ang wants naman po, ayun man po to sa mga garuluho naman nindo. Yes. Kung halimbawa outing ka mo, ayun po yan ang wants. So para sa kuya, ang financial literate na tao, tatao manage kang sa indang kwarta. Yes, Thank you. thank you po. Isa pa po, may idea about po sa financial literacy. Ms. Angelica, may additional ka po. Sure. For me, ang digital literacy, it is how to manage, plan, and save Yes, money. Yun na nga sabi ni Miss Regine, ang pagiging pagiging financial literate, it is how to, crucial yan kasi di na madlaw itong pag-balance mo pag-abot sa mga needs and wants mo. Because now kaya, lalo sa tuyang Generation Z is minsan napofokusan ta na lang yung mga wants ta. Yes po.
Thank you so much po, Miss Angelica. So, about nga ni po sa financial literacy, pag sinabi ta pong financial literacy, kung paano ta po i-manage yung money or sa mga pagbabudget po sa pangangailangan natin. And then, importante yan po na mag-ano po kita ng savings para po sa pag-igaman pong emergency is bakit mapagkukunan ng pangmadalian. Next po. So, let's proceed na po sa the first one, media literacy. Who wants to read po? Anyone? Miss Jill Moreno. Media literacy, the ability to read, analyze, evaluate, and produce communication in variety of media forms. According to Boyd, 2014, media literacy education began in the United States and United Kingdom as a direct result of war propaganda in the 1930s and the rise of advertising in the 1960s. In both cases, media was being used to manipulate perspective of those exposed to it, thereby giving rise to the need to educate people on how to detect the biases, falsehood, and half-truths depicted in print, radio, and television. Thank you po, Miss Jill. So, pag sinabi ta pong media literacy, kung paano ta po i-analyze yung mga information po na nagluluwas po sa mga sa internet. So, dapat po tataw po kita mag-analyze, mag-evaluate po sa mga information. And then po, according to Boyd po, 2014, so ang media literacy da po is nagpuon sa United States and United Kingdom na naging resulta po ng propaganda. So, dyan po, in both cases po, dati po is, yung media literacy is ginamit lang upang mag-manipulate ng mga perspectives ng mga tao. So, dahil po dyan sa pag-evolve ng technology or ng internet, is kaipuhan pong educate ang mga people para po magkaroon po kita ng awareness. Understand po? Okay po, next po. Sa information literacy, Miss Janice, pakibasa po. Information literacy, the ability to recognize when information is needed and allocate, evaluate, or effectively use and communicate information in its various formats. Okay po. Thank you po. Diyan naman po sa information literacy, sa internet po, di ba, iba po kita nahiling ng mga news, dapat po, bago ta po ito, hilingon is, dapat po, i-analyze ta po ito kung totoo ba ito or sala. So, kayo po ta pong i-analyze or i-assess po yung mga information na nakukuha ta po sa internet. The next one po is digital literacy. Digital literacy, the ability to use digital technology, communication tools or networks to locate, evaluate, use, and create information on various digital platforms. So, dyan po sa digital literacy, malaw po dyan yung mga sources po. Halimbawa po, pag nagkukuha po kita ng RRL baga sa research, so, dapat po, aram kayong tigukuha ng tang website or sources. Kasi, pag aram ka po kung saan kita ma-search or na website, ano pong example sa RRL na tigukuha ng websites? Okay po, Google Scholar. Okay, tama po yun. So, pag aram ka po kung saan kita ma-search, mako-consider po ito na digital literate po kita. Okay po. Next po. So, digdi naman po kita sa what media literacy is not. Next po. So, the first bullets po, pakibasa po Miss Sharina. Criticizing the media is not in and of itself media literacy. However, being media literate sometimes requires that one indeed criticize and what one sees and hears. Thank you po. So, dyan po sa, pag ano lang, itong basang-basang ka lang mag-criticize nga, itong biniglaan lang. So, bako, di po ito matuturing na media literate ka. Dapat po, kung ano man po ang nahiling ta or nadadamog ta is, dapat po, nakikriticize ta po ito ning maigi po. The next one po is, merely producing media is not media literacy, although part of being media literate is the ability to produce media. So, dyan po, ang pag-produce lang media is,
bako lang siyang media literate na matuturing ka is although lang siya ning part po siya ng media literate ang pag nagpo-produce po ng media. The next po is teaching with media, videos, presentation, etc. does not equal media literacy. And education in media literacy must also include teaching about media. So ito lang pag nagtutukdo ka lang mga videos or presentation about po sa media is dahil po ito matuturong na media literacy. So kapag sinabi ta pong media literacy dapat tigtutukdo ta po kung paano po magamit ang media literacy. Okay po, thank you po. So, dyan naman po, viewing media and analyzing it from a single perspective is not media literacy. Dyan po, pag lang po, itong one-sided ka lang po or single perspective ka lang po, nag-analyze ng mga sources or sa information is, dahil po makakonsider itong media literate ka. Kasi, dapat pag media literate ka is, na-consider mo yung multiple sources po kung saan ma-analyze ka. Next po is media literacy does not simply mean knowing what and what not to watch. It does mean watch carefully, think critically. So, dahil lang ibig sabihin na yung gusto mo lang maaraman or yung gusto mo lang mahiling. So, dapat po, pag naghiling kita ng mga information, dapat critically and then carefully ta po itong ina-assess. Next po. Challenges to media literacy in education. So, dyan naman po is yung kung paano po ang literacy education, sa education po is nagkakaiba po ng challenges. So, dyan po, pakibasa po, Mr. Joshua. Ongoing challenges to teaching media literacy is how do we teach it? More fundamental challenge to media literacy educators is one of purpose. Chris and Potter, 1998, put it media literacy best understood as means of inculcating children against the potential harms of the media or as a means of enhancing their appreciation of the literacy merits of the media. Okay po, thank you po. So, dyan po, ang challenges daw po ng pagtukdo po kang media literacy is yung panuta daw po itutukdo ang media literacy. So, base po dyan is, pag nagtukdo po ng media literacy is, dapat po, appreciate na po itong mga tigtutukdo sa toy. And then, kay po din maging aware sa paggamit ng mga, sa digital or sa internet po. Next po, Mr. Pinto. So, dyan po, ma-activity na po kita. Madali man lang, aram ko, mga 2 minutes or 3, tapos naman din doon eh. So, ang gigibuhan lang po is, maisip lang ka mo ng word or sentence na mabulang po sa media. Makakatabang po na kung paano po kita maging media literate. Ma-example po, kadigde. Okay, digdi po sa letter, ingaya halimbawa po, evaluate. Word lang or sentence. So, ini po ang group 1 and group 2. Isurat nindo lang, madali man lang na harap ko. Sige na po, mag-start na. Media lang. Magsurat po, group 1, group 2. And then, babasahin nindo lang. Sige na po, madali man lang. Wait pa, madali. Mag-grupo na po. Isurat po, tapos babasahon. 2 minutes left. Ano, iyon na? Tapos na po. Pero madali. Sa group 1. Tapos na po. Aday pa. Sige lang. Take your time. 1 minute na lang. Okay na? Babasahan lang. Dahil na po.
Okay na po. Okay na po. Okay lang, one word. So, okay na po. Okay na. So, ang init po na ma-present group 2. Ano po ang naisip nindong word na makatabang paano kita maging media literate? Sa M, manage, and manage, and E, engagement, D, develop, sa I naman, integration, and A, analyze. Okay po, thank you po. Tama po ito. Next po, Miss Joy. Okay po. Okay lang. So, sa M, manage, sa E, evaluate, sa D, demonstrate, sa I, integrate, and sa A is awareness. Okay po, thank you so much. So, sa mga nabanggit nyo is Haraktibon. So, sa mga nabanggit nyong word is makakatabang ito kung paano po kita maging media literate. Okay po, na-enjoy nindo man? Thank you so much. Next po. So, yun na lang po, tig-add ko na lang. How to enhance media and digital literacy. So, paano ito ma-improve ang pagiging media literate and digital literate po? Next, Mr. P. So, init po is question and verify. So, pag nakakahinig po kita ng mga information po is, dapat po i-question tayo ito and then i-verify ta kung tama ba itong information or mahanap po kita po ng multiple sources na mag-answer. Next po is, evaluate sources. Yun na nga po itong, kung, pag nagsisearch po kita, bako lang po itong saro na maklik kita, yun na to. Dapat ma-evaluate po kita kung yung, yung sources na pwede talaga. Next po is develop critical thinking skills. So, kayo po na ma-develop ang critical thinking skills ta, lalong-lalo na po is nag-evolve po yung internet or internet or technology. Thank you. Next po is promote digital citizenship. So kay po na-educate ang mga students na kung paano to respect ang privacy and then maging aware po kita sa paggamit ng media po. Next po is stay informed about evolving technology. Dapat po informed kita sa pag-evolve po ng technology para po maging aware po kita sa paggamit ng digital or media po. Next po. So, yun na po yung topic ko. So, meron po ko ditong essay. So, next meeting nindo na lang po ipapasis ako. So, ang inat po is, for you, how do you consider yourself as a media literate? Explain din lang po. So, may nakabanggit na po ng mga words or mga sentence. So, yun na po to, maggamit nindo to ho pag ng mga essay. Yun na po. Thank you po.